Can you guys hear me? Can you hear me now? Okay na? You guys can hear me? Alright. Very good. Okay. Sige. Simulan natin to. I don't have the check with me right now. What nawala uli? Nawala uli? Nawala uli o lag kayo? Okay na, bungo? Alright. So, I don't have the check right now because I'm cooking and I'm messy and I'm so mabaho. I haven't taken a bath. Okay? So, hindi ko mapapakita sa inyo yung actual check na dapat i-issue kay Norman. Okay? So, ganito ang nangyari. Sandali, I have to open my email para masimulan natin ng maganda ito. Okay. December 17, nag-start yung pain namin sa kanya. Okay? Listen ha. December 17 nag-start. Okay? Lag talaga kayo, no? Sorry. Okay. Sa December 17, nag-start yung ganito kasi, ang unang plano talaga kasi namin, i-entrapment siya. Okay? Sabi ko, sa loob-loob ko, iniisip ko, yung pagiging kriminal ko, nag-ignite. Ang sabi ko ay ganito, kung hindi ko to mahoyo sa legal na paraan, sa warrant of arrest, kung matagalan yung warrant of arrest and all that, ang gusto ko ma-entrap siya. Paano ko siya ma-entrap? Ang paraan para ma-entrap siya, bigyan siya ng pera on the spot. Tapos, papasok yung mga NBI agent, huhulihin siya. Yun ang plano. Okay? Yun ang plano. Yun talaga ang plano since December 18. Okay. So, pumasok yung, merong nag-volunteer na tao, na babae na, sige, gawin ko to para sa inyo. Okay? Inintroduce sa akin ni FG, tapos binigyan ko ng instruction. Okay? Mamaya na yung tanong. Huwag niyo muna akong tanongin, nagkikwento ko eh. Kayo na dito. Okay, so yun ang plano. I-entrap siya, bibigyan siya ng pera. Kasi ang drama niya ganito. Kung gusto daw namin na marinig na i-shout out kami, na ilagay yung pangalan namin sa tarpaulin, na kami ay nagkakawang gawa, nag-humanitarian. Okay? Kailangan daw, gumawa daw kami ng sulat, may format siya ng sulat na pinagagawa dun sa Intel ko, tsaka meron siyang mga inuutos, o ganito, kunyari, sulatan ninyo ko. Kunyari, ganito, ipapadala niyo sa akin. Kunyari, galing sa Bulacan, na nagmamakaawa kayo sa akin, na mag-humanitarian ako dyan sa lugar nyo. Ganun ang style niya. Okay? Ganun yung gusto niyang gawin. Gets nyo? Ang scam niya, ganito. Sumulat ka, sasabihin niya dun sa tao, sumulat ka sa akin ng sulat na nagsasabi na, Dear Mr. Francis Leo Marcos, we would like to be a partner or to be part of your chuva chorba eklat vu. Okay? Ganun yung gusto niya. Okay?
Ngayon, itong asset ko, sige, email. In-email sa kanya yung format. I think yung format na yan, yun yung nakita nyo, pinost nila FG, pinost nila Mighty Manong, pinost everybody but me. Hindi ko pinapost. Okay? So, ganun ha. Ganun ang drama-rama niya sa afternoon. Okay? Yun ang play niya. Ngayon, anong pakilala ng asset ko sa kanya? Ang pakilala ng asset ko sa kanya ay siya raw ay textile magnet. Isang textile heiress. Okay? Na maraming pera, na merong patahian, merong telahan sa Bulacan. Okay? Wala akong pakialam kung galit siya. Okay? Wala akong pakialam kung galit siya. Nag-explain ako dito. Kung gusto mong mag-comment ng ganyan, doon ka mag-comment sa kanya. Pero ako nagkikwento ako dito. So makinig kayo. Ha? Para malaman ninyo kung ano nangyari. Kasi sinasabi ko na nga sa inyo yung backstory para alam ninyo. Okay? Wala akong pakialam kung magalit siya. Kahit tumigas yung titi niya, lumambot yung titi niya, mamatay siya, I don't fucking care. Okay? Okay. So yun ang play na siya ay prinsesa ng mga tela, na mayamang-mayaman siya, na byuda siya. Okay? So si Kalaong ito. Ito yung mga una nilang pag-uusap, paririnig ko sa inyo Hello po. Hello? Hello po. Naririnig nyo? Sino po sila? Hello? 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 Teka lang po, lalabas lang po ako. Nanonood ka ba kanina? Nanood ako. May tanong lang ako. Kasi nadadala na ako. Puro minsan mga nagpapanggap lang na kakampi. Pero puta, mga tauhan pala ni Boy Genius Ay, oo nga eh. Paano ako makakasigurado na hindi ka tauhan ni Boy Genius o hindi mo sila kagrupo? Ay, Paano ako makakasigurado? ay hindi ho. Lagi lang kasi ako nanonood sa'yo. Tapos, naririnig. Tapos, siyempre na, lumalabas din sa timeline ko yung mga post nila. Kasi diba, yun. Meron akong isang tanong, Miss Rosa. Galing. Saan mo nakuha yung number ko? Meron nga si Pod Genius na kaano doon. Post. Mm-mm. Okay. So, gusto mo akong tulungan? Tama ba? Pati yung mga kabats ko. Kabats mo? Kasi naikikwento na pag-usapan kasi namin, ikaw last time na lumabas kami. Okay. Ano na pag-usapan? Scammer yan. Yun naman ang mga lumalabas eh. Okay. Tapos? Tapos yun, parang may Bakit isa kasi akong klase na parang may pamilyar yata siyang may law firm. Okay. Parang yun, sabi niya, sige try natin. Baka naman kasi mali yung mga parada sa kanya. Wala naman tama eh. Sabi mo, tutulangan mo ako financially. Assurance lang na makukulong si Makagago na mananalo ko. Mananalo ko. Mabigat yung kaso nila. Hindi ko naman sila kinasuhan ng cyber libel eh. Cyber criminal ang kaso nila. Ayun. Ano bang pagkakaiba nun? Cyber... Yung libel kasi, ano lang yan, katulad ng mura-mura, yan, libelous word. Kasi ang social media, pagka yung ikinaso mo yung libelous word, parehas naman kami nagsasalita ng ganyan eh. So, mawawala ng silbi. Walang saysay. Madidismiss lang. Hello? Sige, nakikinig ako. Yun nga din ang lagi mong sinasabi sa ano. Madidismiss lang yan. Pero yung kinaso ko sa kanila, yung pagpapadala ng kabaong sa bahay ko, yung sniper rifle sa likod ko, yung pag-video nila sa bahay ko. Nakita ko yun sa mga... Yung nakatatlong palit ako ng bahay, binidyohan nila. Inilabas nila yung information. Naglabas pa sila na wanted ako, hindi naman totoo. Yung convicted ako, hindi naman Wala totoo. kang pakialam, Eric, kung kaboses ko to. That's not the point, okay? Ang witness sa akin, Ano kayo is yung mismo... Palito, lumayas ka nga rito. Lumayas ka nga. PNP. Ang magiging witness ko na sila ay cyber criminal.
at large scale, dahil marami sila. Ano Kasi yun? pag Kilala mo na yung mga nag-post- personality behind yung... hindi ko kilala. Ang dinimanda ko ron, yung kapitbahay ko na kumuha ng picture ko doon sa kanilang bintana. Tapos, syempre, yung food resurgence, food genius resurgence. So, ngayon, Siyempre may mga people behind that page. yon, yung cybercrime ang maglalabas ng kanilang mga pangalan. Kasi, dinala ko sa cybercrime yung ikinaso ko sa kanila sa Paranaque. Nakita ni cybercrime doon, mismong yung mga pulis na nagsabi, putya, ito yung cybercriminal, sabi niya. I-accomplish nga natin to. Kumbaga ano na sila, notorious na talaga sila sa ganon. So mismo mga pulis ang magwi-witness sa akin. Ia-amend ng mga abogado ko yung mga pangalan the moment na nagka-hearing kami. Kahit sa'yo, hindi pa nila dinisclose yung mga names ng mga yan? Hindi pa kasi sinubpuan na pa nila sa Meta. Ngayon kasi si Meta hindi magbibigay ng ng information sa may-ari ng account kung mga cyber libel lang ang pag-uusapan. Pero pagka ganung talagang may live threatening word, katulad to, nagpadala ng kabaong, sinugod ako sa bahay, binidyohan yung property ko, binidyohan yung bahay ko, may sniper rifle sa likod ko, yun pwedeng i-warrant ni cybercrime si Meta. Ayun ang ginawa. So ang magwi-witness sa akin is cybercrime mismo. Sige, basta mag-uusap-usap tayo pag dumating na yung mga magkaano muna ako ng kung kailan pwede tayo magkausap through kahit Zoom. So pwede naman. Kasi Kaya siyempre, lang, ilan kami? 3 or 4? kasi dyan, ako, bakit ako may baon na gustong tumulong akin? So, alam mo, kaya kita tinawagan, sasakyan lang kita talaga. Alam mo yun? Sasakay lang ako sa sasabihin mo, yun ang plano ko today. Sasakay lang ako sa'yo, at parang huhulihin ko lang kung kasabot ka rin nila. Parang ganun. Hindi ho. Wala naman ako mapapala kung Well, pasensya ka na. Yun lang talaga yung gusto kong gawin ngayon. Sige. But nakausap kita, siguro nga, baka may naniniwala pa sa akin. Oo naman, sa dami ba naman ang natulungan mo? Ayun, hindi nila kayang i-deny yun. Totoo naman yun. During pandemic na halos lahat. Walang matakbuhan. Yes. At wala akong pinagsisihan doon. Kahit naman yung din namin namigay ng ganun. Pero ako talaga sinimulan mo yun. Talagang, alam mo yun, bahala na si Batman kahit ano na mangyari sa buhay ko. Ayun, nakakulong ako . Ang dami kong kaso . Pero nakalaya. Kumusta naman yung mo, hearing mo kahapon? Okay naman. Okay na. Wala na. Okay na. Finished. Ano yun? Lumabas na yung Dito lang kaya Kung convicted ako, di nadala na ako sa lupa. Oo nga pala. Sorry. Andito na ako sa laya. Di ibig sabihin na wala. Actually, yung mga witness doon is yung isang witness sabi, pinapirma lang daw siya ng NBI. Yung isang witness, wala nang maalala. Diba? Kasi pag magsisit ako ng kung kailan kami kasi siyempre may mga trabaho, may mga ako meron din Miss Rose, maraming salamat. Anyway, Manila ka ba? Ako, dito Bulacan. Bulacan? Saan sa Bulacan? Bulacan? San Jose. San Jose del Monte. Marami rin akong tinutulungan dyan. Oo, meron. May mga din naman. Anyway, thank you, Miss Rosa. Sige. Na lang, keep in touch pag nagkaroon kung kailan may time, ha? Sige. Siyempre may mga schedule din yung iba. Sige. Hindi mo na kita pala papasalamatan. Pakakakampi ka nila. Ay, hindi ho. Sige. One time, makapasyal ako ng San Jose del Monte, nakapagkati tayo. Sige. Walang problema. Basta libre yung time. Mainam sana kung sabay-sabay na pagkita pati yung mga batchmate ko. Ganon? Halos same age naman tayo. Darating ako. Kaya Ka? halos 49. Mag-49 din ako. 48 na 49. Yes. Ganon. Updated ako sa life mo.
Wow! Updated ka. Sige nga. May jowa ko ngayon, wala. Wala. Pero may inano pa sa YouTube na nakaka-ibig. Hindi, ano lang May yan. biniro pa doon. Hindi, ano lang yan. Joke time. Kaibigan ko yun, Sineng. Pamilya Diba? din pa. Updated ako ko yun. sa'yo. Kanina Biro nag-live lang. ka. Hindi ko kung may time kasi may aalis din kami. Pag ano. Sige. Sige. Alright, you take care. Thank you. Sige. Salamat. Basta, keep touch na lang. Okay? Bye. Bye. Thank you. Okay? So, yun yung unang pag-uusap nila. Okay? That's the first conversation that they had. Okay? Yung mga sumunod na conversation, ito. Hello? Good evening. Good evening. Hello, sir. Good evening po. Oy, good evening. may Christmas party kasi kami dito. Okay. Napanood pala ako ng stop mo kanina. Okay naman. Ano nga pala yung di ba meron kayong textile? Ayan na, textile. Factory? Ng mga tela. Factory ng mga tela. Kasi yung isang ma'am ko, before, yan ang hanap buhay namin sa Pampanga. Kami yung gumagawa ng JCPenney. Hindi ako pamilyar dun, sir. Yun yung mga damit na sa US, JCPenney. Kayo kami kasi tela lang. Kami yung gumagawa ng damit. Okay. Pati JCPenney. Tapos kinukuha yata ni Mama yung tela sa Universal Textile. Dati. Oo, dati kilala yung na yun, kumpanya, yung Universal na yun. Yung textile. Kumusta naman yung mo? Okay naman. Dismissed to. Ito yung huling-huling kaso na ikinaso sa akin ng 2020. Sino Matindi to. nagkaso nun sa'yo? Kakunay bang NBI at saka isang kernel ang ginamit nilang nagkaso is babae si Miss Nuevo. Kasi nasa BGMP ako nakakulong, sa NBI nila in-address yung Supuena. So hindi ko na naman nakita yon. Talagang tinago. Hindi dumating sa'yo. Hindi matanggap. Para yung ginawa nila makagago, itinago. Teka pala, may tanong pala ako. Attorney mo ba yung yung sabi na yan? Hindi ko alam, hindi. Siguro, attorney nila. Hindi mo attorney yan? Hindi, attorney nila yun. Akala Bakit? ko sa'yo yun. Hindi, sa kanila yun. Nakikita ko kasi yung mga Hindi kasi, meron siyang live na panood ko. Inausap daw niya si Aimee. Titirahin na raw ako. Sabi daw ni Aimee, huwag mong pakialaman yan. Inanuhan ka lang. Inanuhan ka ni Senador. Ang senador natin. Huwag mong pakialaman yan. Parang yun ang gano'n. Live niya ha, hindi naman ako interesado sa live niya. Hindi interesado pero nanonood ka. Legal team po, hindi pala. Hindi, kalaban yun. Naku, sir, inaanuhan na ako. Tinatawag na ako. May party kasi kami dito ng Sige. sa mga tao. Sige, 28, 29. Sige. Saka yung email address. Ayun, sir, 28, 29 daw sila magkikita. Kumuha ka na lang kaya ng ballpen. Ang hirap kunin eh. Hindi, pinasa ko 3 beses sa'yo eh. Yun nga, sa akin din ilang beses ko din pinasa sa'yo Di ba? Di dapat siguro, ewan ko, ayaw mag-send ng Ika ilalagay ko lang yung para maano. Wait lang ha. Wala kasi nandito kasi kami sa
Ay, ikaw na lang ang kumuha ng ballpen dyan, sir. Sige. Ikaw, kuha din ako. Tatay ko manghiram dito. Hindi, ito na. Anong ballpen? Ano yung email? Rose 5. Rose. Ano ba, yung sa mayor namin ba ang kukunin mo? Hindi yung email mo. Sa'yo, hindi ko kilala yung email nyo. Kaya sa'yo ko mag-email. Rose 5. Puro maliliit na letter yun, 5 as in S-I-N. Hindi, C-I-N-C-O. Bobo talaga. 5 daw. S-I. Rose, C-I-N-C-O. Rose 5. 396 396. at gmail.com. Yun, alam mo na yan. Yung kasunod na. Basta yun lang. Hintayin ko yung ano para ma-forward ko rin kung gagawa ka ng drop pa. Para malaman ko rin yung email address mo. Sige. Kasi i-forward ko yun sa contact ko doon sa amin. Gagayahin mo lang gagayahin lang nila yung draft ng email. Yun yung magagaling sa'yo. Kasi alam nila nga sa kasi yung pag-prinento yun yung fixed parang ganun. Di ko alam kasi yun. Di ako masyadong tiki sa ganun Kaya mas mainam daw pag sa email. Yun lang, gagayahin lang nila yung draft. At yun na yun, i-grant ko agad. Sige, at may Pwede tayo mag-humanitarian doon. Sige. Basta tuloy yung pag-usapan after natin magkita sa 28 or 29. Okay, sige. Thank you. Sige. Alright. Sige. Thank you. Bye-bye. Okay. Di ba? Kailan siya nasa heritage? 28, 29, 30? Tama? Tapos namigay. Okay. Hello. Good morning. Good morning. May manok pa talaga. Hindi ba nga nasa kasi kami? Anyway, Bulacan. ganito yung pangyayari. Okay. Kaya magkikwento na siya ng life story niya para makapanloko siya. Yeah. Bulacan. I know that. Yes. Ang nanay ko, Bulacan, nag-iisang anak ni Jose Antonio. Si Jose Antonio may kapatid. Ang kapatid ni Jose Antonio, si Emilio Antonio Sr. Oo. Yung Emilio Antonio Sr., yun yung hari ng Balagtasan. Sweet. Totoo. Pwede mong i-search yan. Siya ang King of Balagtasan, Emilio Mar Antonio Sr. Okay. Yung anak niya, si Tito Emer, siya ang nagtatag ng Center for Research and Communication. At the same time, siya ang nagtayo ng University of Asia and the Pacific. Di natin talaga pamilya niya, no, sir? De Antonio. Yes, of course. Siyempre, pamilya mo din yun. Naman, nanay ko yun eh. Kaya nga no wonder na si Mama at saka si Pacifico ay nagkaroon ng relasyon. No wonder. Hindi ko naman yung ginusto. Anyway, andyan na yan tanggapin na lang. Naman. Ang nangyari kasi, actually, nung nakulong ako, ang dami nilang pinatong kaso sa akin ng pandemic. Nalusutan ko naman lahat. Nakalaya ka. Kasi kawagawa naman talaga, pero rebellion, inciting to sedition, kung ano-ano pa. Wala kasi silang maikaso sa akin. So, talagang tinaniman nila ako ng puro non-bailable na kaso dahil galit sa akin lahat ng kapitbahay ko sa Green Meadow. Yun ang totoo. Ayun, narinig yung sabihin mo doon na yun? Hindi, naalala mo ng pandemic, yung hinahamon ko yung mga kapitbahay ko? That is Green Meadow. Okay. So, na-insulto lahat ng politiko, especially si Sherwin Gatchalian, si Graysto, marami sila. Kasi pakitang gilas noon Pero, walang makakatalo sa iyo noon. yes, so, ayun na, nakakulong ako, tinaniman ako ng napakaraming kaso, nakalaya naman. Nung paglaya ako, pinatawad ko silang lahat. I just want to buy out peace.
Oo naman, dapat naman talaga. Kaso pagbihira, ayaw akong tigilan eh. Ngayon late din lang, ngayong October lang ako gumante. Oo nga eh. After kung makulong ka, ngayon ka lang ulit kasi Yes. nagkaroon ng... Ngayon lang ako nag-social media na nakipaglaban dahil alam mo, sobra na. Actually, kinasuhan ko yan si Makagago sa Isabela. Bakit sa pala sa Isabela, May proper... Makagago, San Pablo? Kasi domicile eh. Pag sinabing cyber libel, dapat domicile. Kung saan ka talaga, no? Hindi. Dito kasi sa Manila, temporary address lang yun nandito. Yung sa Isabela kasi, nandun yung mga lupain ko, nandun talaga yung bahay ko, nandun yung mga, alam mo yun, Mga... pag-aari ko na nakapangalan sa akin. Kaya pala. So, ganito yan eh. Ngayon, hindi ko alam, nagkaso sila, itinago nila yung address. Kasi nga, di ba, nung una lang sa ano ka, Sa Warsaw. yun. O ngayon, lumipat ako. Bakit? Ito yung laban doon. Meron siyang tatanggap na software na galing sa akin. Bakit hindi yung address na nakalagay sa software na yun ang ginamit niya? Iba kasi ano eh. Baka kasi nung nag-file siya ng case against you, doon ka pa sa Warsaw nakalagay. Hindi, mali. Nauna akong mag-file sa kanya sa Isabela. Dapat pala talaga doon din siya yung address base. niya. Yung address ko na nakalagay sa software na, yun dapat ang padadala niya lang. Oo, yun din ang inano niya. Nasobrahan siya sa talino, talagang itinago. So may intention talaga dahil yung kaso nila, nabasa na ng mga abogado ko. Kakaiba sila, iisang pamilya, hiwa-hiwalay na nag-file, lahat sa Paranaque. Yun Baka kasi inisip nila yun din ang domicile mo kasi doon ka noon, di ba? Nung Mali. Dapat maliwanag kasi na meron siya natanggap sa akin na software na may address ako doon. Bakit hindi nila nilagay na? Bakit sigurado matanggap ko? May sasabihin ako tungkol dyan mamaya. Para wala ako matanggap. So, para merong isang kaso na yun nga, na-submitted for resolution na ng piskalya dahil nga hindi ako naka-attend ng hearing November 28 at saka December 2. Pag pangatlo, Hindi, wala na. Dalawa na. For resolution. hanggang dalawa lang pala yun. For resolution na. So, yun ang habulin ng mga abogado ko dahil baka mawarant ako. Although mababaw lang naman na kaso, pura lang ang bail nun. Kaya lang, kahihiyan pa rin. Pero alam mo ba na yung kaso nilang ikinaso ko sa Paranaque is hindi nila malulusutan? Alam mo kung bakit? Bakit? Tinatalan ako ng kabaong sa bahay. Yes. Mabuti nabidyohan niya o ano? Ito yun. Bukod do sa video, at saka bulaklak ng patay, may report ang Subdivision niya. guard, tapos may report din humingi ako ng report sa subdivision president. Pangalawa, yung pag-video na may sniper scope sa likod ko. Takot na takot sa sniper. O sa sakit ko. Oo, kahit gabi, di ba, may nagbibidyo. Yeah. So, ngayon, ang ginawa ko dyan, nagpa-police blatter ako pagkatapos ng nag-report muna ako sa guard. Pagkatapos ng report sa guard, hingi ako ng copy ng report ng guard, humingi ako ng police report bago ko dinala ngayon sa Camp Crame, sa Cybercrime Division. So, ngayon, si Cybercrime, pag nag-post si Pudgy News, isi-share ni Makagago, isi-share ni News. Pag nag-post naman si Makagago, isi-share ni Pudgy News Resources, isi-share ni Pudgy News Vlog. Pati nga kay Seriolin ba yun? Ayun. Si Marcos? Kamag-anak mo yun, di ba? Sino? Si Seriolin? Huwag mong sineser yun, original na budol-budol Sorry. yun. Totoo yan, ako nagsasabi sa'yo, yun ang original na budol-budol, hindi namin kaano-ano.
Ay, hindi nyo talaga ano yun? Hindi namin kilala yan. Ako si Aimee, pumupunta sa bahay ko eh. Si Imelda, nasa bahay ko. Ano ka ba? Sorry. Kaya naman tinatawag na privilege communication namin dahil nga, alam mo yun, nagwalwal ako ng pandemic. Pero nung wala pang pandemic, nung hindi pa ako nagkaganon, good ang relationship namin because we had a privileged communication. Siguro naman, ang dami naman trust dyan. Kita mo, kahit mamatay na lang yun. Diba? Eh, kung pwede sabihin na nakikimatos lang ako pag gano'n nga, mamamatay na yung tao, ako pa yung pinatawag. Diba? Oo, nga naman. Diba? Simple lang yun eh. Sino ba ako para ipatawag ng kapatid ni Presidente Marcos? Diba? Paborito lang, ano. Naging isa kasi itong lalaki ng tatay ko. Kaya pala. Ilan yung magkakapatid sa side ni ano? Hindi, dalawa ang tunay na anak ni Papa kay Tita Lloyd. Tapos, isa ka, ano ka? Hindi. Bali anin kami. Dami nyo pala. Si Tita Lloyd, tatlo. Si Mariano, si Pinky, si Pearl. At patay na yung Mariano. Kay Tita Zenny, si MCM, si Maria Cecilia, at saka si Maria Cristina. Hindi na ako pamilyar sa mga names na yan, Talaga yung putol! Ako nag-iisa. Ako lang yung lalaki. Ang nagpalaki talaga sa akin, si Tita Baby, si Fortuna. Doon ako lumaki sa kanila. Stop laughing! San Nicolas, saan yun? Ilocos Norte. Sa bahay mismo nila. Ayun. Nung hindi pa namamatay si Tita Baby, wala namang kaming problema. Tapos nung ano na lang saka? Namatay nung March 15. Ayun na, parang medyo kanya-kanya na. Ganun talaga pag ano. Lalabas ko yung aking alaga. So ngayon, ito yung nangyari. So, nagpunta ako ng cybercrime. So, ang cybercrime ang gagawa ng report kung sino pinag-serious. Hindi mo, paano yun? Naglagay ako ng mga, ang nakalagay lang doon, nakuha ko yung pangalan nung nag-picture sa akin sa likod ko, kapitbahay. Pamilya Santos. Pamilya Santos. Paano mo nalaman? Yun na kayo, papanood ko yung ano mo. Pero wala akong binabanggit na pamilya na name. Hindi, di ba yung sa guide, sabi, pamilya, yung mga Santos, gano'n, di ba? Yung may pumunta sa yung guide. Narinig mo pala yun. Tapos nakita ko yung, may pinost yata si MD ba yun? Si FD ba yun yung mga names, di ba kasali yung Pamilya Santos? Yun yung Kawawa talaga yung pamilya Santos. So, yung real name na yon, doon kami nagbase. Ang ginawa ng lawyer ko, Santos, Wala kang lawyer. Takina ka. Jesus Blanc, Jesus Resurgence, Masagago, Jaime Solis, John and Jane Dos. Ayun, nabasa ko rin. John and Jane Dos et al. Ngayon, sabi ng mga sigurado ko, ang unang sasala ko sa gagawin ng Cybercrime Division, ang ginawa nila, dahil cyber criminal talaga yun, sinupwena nila si Meta. Winarang nila si Meta na ilabas kung sino yung mga nag-create sa account. Kung hindi man maibigay yung tunay na pangalan, lalo na pag yung resources, may kita yung Facebook nun. So ilalabas ni Meta kung sino yung sumasahos. Kumikita na yun si Pugilius kahit pa bago-bago yung ano niya? Yung unang Pugilius vlog niya, kumita yun. Kumita yun. Di pa halos bago na lahat yung ano niya. Ako Bago tumatawag sa'yo. Kasi dinilit niya yung
dinilit niya yung account niya dahil alam niya na yung mga yung pinanggit niya sa Pero kahit i-delete niya yun, Na-download mo na lahat yung ano nun. so ngayon, si cybercrime, pag testigo niyan, ang upo ni cybercrime, italabas si cybercrime yung mga pangalan, i-amend ngayon ng abogado namin yun. So, maaaring tanggalin yung mga ibang pangalan. At kung sino yung pangalan na ilabas ni cybercrime ng kagkrami, yun yung makakasya. Yun na lang ang, kumbaga, yung iba matatanggal yung... Matatanggal yon. Kasi Mia, maaaring yung si Miss Erwin here in my room. Maaaring, I close the lang yun door. na pinorward kay Puccinius yung... Thank you. Maaaring yun. Pwede. Pwede ganon. So, pero mabigat yung ginawa nila na yun. So, sabi ng abogado ko, hindi na Kumbaga, ano kasi yun, nasa loob ka kasi, okay, walang problema sana no kung nasa labas ka. Kumbaga, outside ng ano mo, yung bahay. Kaso nasa loob ka, ano pa nila yung, kumbaga, parang yung privacy mo na yun. Nakuha ka pa nun. naratel ako nun, nakatatlo. Mukhang nag-enjoy ka ngayon sa ano Ano, panalo ba? Pati yung mga manok di naniniwala sa kanya. Nag-stage ka, wala ba magkasino ka na naman? Walang casino sa Heritage. Wala, sorry. Oo, tsaka ayoko na, tumigil na ako, ayoko na. Oo, sayang. Ipagtulong mo na lang yun sa mga ano. Ganun nga yung gagawin. Lalo ngayon magpapasto. Kailan ganun. yung ano mo, Yung, yung humanitarian mo, kailan mo, saan ba? wala, nagbigay na ako ng tigit-tigisan sa akin bigas sa lahat ng gwardiya dito sa buong BFO. Wala ka na susunod na ano, para sana makaano kami. Ngayong Pasko, hindi. Okay lang, magbibigay lang ako yung kaya ko lang. Hindi, para yung sa grupo namin. Yung Ayan na yung tungkol sa pera. Kung pwede mag-donate kahit yung mga grocery. Ito, gusto mo bang mag-humanitarian? Pwede ako mag-launch ng humanitarian sa bayan na gusto mo. Pwede. Saan? Saan bayan? Sa ano na lang namin. Ayan na, listen up guys. Probinsya ko talaga. Saan? Samar. O ganito, tingnan mo kung sino yung mayor doon sa munisipyo ng Samar. Tingnan mo ng kaprasong letter lang. Tapos, Letter lang. Pwede ako mag-forward sa iyo ng letter na para sulat lang yon. Dear Mr. Marcos, we have noticed about your humanitarian throughout the Philippines. Our municipality, simple sulat lang yon. ako susulat o sila? Yung mayor. Yung mayor. Okay. Susulatin mo lang yung mayor na nag-request ng humanitarian. Lahat ng Samar, lahat ng bahay doon. Sa isang bahay, tatandaan mo, minimum 3 tao kailangan ng salagay. Bawat bahay yun, kasi lolo't lola yun eh. Ano ko na lang, makikipag-cooperate na lang kami doon. Ngayon yung mga doktor natin naka-ready. So, pwede tayo mag-provide ng libre check-up at libre salamin sa lahat ng tao sa buong Samar kung gusto mo. Marami kong stock na salamin. Libre yon. Wala tayong gastos. Paano yung sa mga doktor? Paano yung nun? Ayun lang ang sasagutin ni Mayor. Transportation, pagkain, tutulugan, yun. Sagutin Oo. Sagot ni Mayor yon. Pero yung frame, yung lenses, yung salamin, yung check-up, yung wheelchair, libre lahat yon. Sa'yo na yun manggagaling? Yes, sa akin manggagaling. Bait naman. Kasi Bait naman. nag-purchase ako ng 1 million pesos. Ang dami yun. Paglaya ko. Sige, kakausapin ko yung mga Actually, doon talaga ako sa Samar talaga ako. Yung mga kagabatchmate ko, dito na yun. Tama. Sa Katnalogan.
Tapalogan sama? Kumbaga doon talaga ako nagdating. Nandito na kami ngayon. Tapos yung mga nandito sa pag may time, nagkikita-kita kami. Yun yung sinasabi ko sa iyo. Ganun. Kaya minsan pag lalo nung nakaraan, namin, alumni, yun, kaya nagkita-kita kami ulit doon. Eh, yun, naisip ko, baka possible na sasama na lang diba? Pwede naman. Pero talagang na-confuse lang ako. Sorry Okay lang. First name mo ba yan, Tom? Na alin? First name mo yan. Yes. Okay. Paano ko ipa-forward sa'yo yung sample ng letter? Kasi unang-una, hindi nila ako papayagang mag-humanitarian nang walang request ang isang municipality. Email, sa email ko. Wala kasi akong masyadong social media. Hindi talaga ako. Pero updated ka sa YouTube, Sa YouTube talaga ako. Tapos, minsan, pag may naman ako, may Facebook ako. Minsan, yun na-addict na nga ako sa iyo. Yung sa mga post. Actually, kayo sa makagago muna. Sabi ako, sino ba itong sinasabi nilang kulaong? Wala akong pero may messenger lang ako. Ako din yung messenger. Pero hindi ko yung talaga sa email talaga. Sa email, sa Viber. Viber. O sige, Viber. Sandali. Ano ang Viber mo? Yung sa isa kong number kasi yun, nasa office ko yung ginagamit kong number sa Viber. Ganon? Pang ko kasi yun sa, alam mo na, mga clients. I see. Ito kasi personal ko talaga itong number. Okay. Pag nandun na ako sa office, ito-forward ko sa'yo yung Viber. Sige. Para may forward ko yung copy. Pero kung sa email, okay naman kasi yun talaga lagi naka-add sa akin yung email ko. Na-forward ko na sa iyo email ko Hindi ko pa natanggap. Mamaya, ko sa iyo. Mas maganda kasi pag sa email na lang. Diba? Pero mas mabilis kasi pag Viber, screenshot lang tapos papadala ko na. Sige. Hindi ko kasi kabisado yung number na gamit ng Viber ng company. Company natin. Itong tinext mo kasi personal number ko yan. Personal ko number to. Nasa kabilang cellphone ko rin yung Viber ko. Ayun. Ganun talaga pag mga alam mo na, kailangan may personal kang gamit, may personal kang para sa mga Well, anyway, kumusta buhay-buhay? Okay naman. Kakapagod lang ngayon. Plano ko nga magpanawi ko Baka magpanawi ko. Baka doon ako mag-celebrate sa Panawi. Nga pala. Sa Panawi Rice Terraces or Baguio. Pinag-iisipan. Yun, party. Grande na naman. Hindi naman. I just want to celebrate. Simple. Wala. I just wanted to celebrate with the wimp. Maganda yun. Marirelax ka din. Relax ka lang muna. Ano naman yun? Pagpapasko. Pero talagang nababa. Hindi naman. Curious, confused. Pwede naman curious lang. Bakit naman confused pa? Oo nga sa halo-halo Miss Rose Kasi, sabi ko, ano kayang dahilan bakit? Nag-trending kasi na yung mo, kahit naman sa nag-trending, kahit sa, di ba sa YouTube, tapos ang dami pang mga content creator na nag-aano sa'yo. Eh ako, Marites, na-curious. Nagagawa ko pa yan kahit busy ang schedule ko O di ka napapagalitan ng mister mo dyan. Ay, wala.
Ano na po ako, byuda na po ako. Ganun. Dito na po kayo. Yeah. Ay, during pandemic yan. I see. Ako naman, divorce na. Oo nga, sa dami nun. Ilan bang na-divorce mo? Wala, isa lang. Ikaw Ah, naman. si Yama lang. Ano Ano divorce si mo Yama? kayo niya? Ay, yung isa, hulaan ko. Sino Yung- Yama? yung- Ako si Yama. Yung na-interview ba yun ni Makagal? No. Isa lang ang pinakasalan ko. Isa lang ang asawa ko. O, di ba si Yama, pinakasala? Eh, si mali, hindi pala. Yung hapon. Ayun, si Mayu. Mayo pala. Yama naman ako ng Yama. Sorry. Ano pala yun? Divorce ka niya. Sa di ba, pandemic. Mm. Dami kong pera, di ba? Didiskartehan niya talaga kasi nga, textile princess yan. Noong pandemic, siguro ang pera ko nasa mga $50 to $70 million. Laki nun. Totoo naman yon noong pandemic. Ngayon, itatayo ko sa amin Asia Security Academy, the only academy of the security guards in the Philippines. Maganda sana ang ano yun, no? Hindi. Kung natuloy. Actually, kahit na kung meron kang connection, kausapin mo si Ken, yung may-ari ng kating ko. Hmm. Yung kating ko, yung pamunas sa kating. May-ari ng kating ko, yun din yung hinahanap ng katulong niya nagka-araw. Ngayon, kahit kausapin mo siya, binayaran ko na yung Doña Victorina Building sa Cubao. Sila may-ari nun. Hmm. Binayaran ko yun ng 2019 kasi tatayo ko nga yung CESA. Central Asian Security Academy. Paano kita? Ano yun? Ganti yun. Ang security guard, every 6 months kailangan ng training. Hmm. At meron na kaming kasunduan ng SOSYA. Ang krami. Hindi pwedeng mag-renew ng lisensya ang security agency unless na lahat ng security nila sa amin nang gagaling ang training. Maganda sana yun kung natuloy, no? 1.5 million ang security guard sa Pilipinas. Every 6 months kailangan nilang mag-training. Ang training na yon, 6 days course, 8,000 ang Bayad. Now, sabi ko sa SOSYA, kung kayo mag-i-endorse, ang royalty nyo is 2,500 per student. 6,500 ako. 5,500 ako. So, sa 5,500, sabihin na natin na 2,000 ang bayad mo sa lahat ng expenses. So, may kita ka na 3,000. Pa rin. Sa isang buwan, kaya mong kumita ng 200 million. Sige na. Makakapag-sustain na yan sa ano mo. Sa lifestyle. Ngayon, ang nangyari na pandemic. So, yung pera na pampabayo sana ng academy, inubos ko lahat pambili ng bigas. Marami ka namang natulungan. Oo naman. Maraming umasa sa'yo nun, na sana man lang. Miss Rose, kahit saan ako lumakad, natalubuhan ako ng tao, niyayakap ako ng tao. Kahit saan, kahit sa mall, kahit saan. Ang basher ko, nasa social media lang talaga, troll pa. Kahit sa TikTok naman, ano ka din sa TikTok? Pero I mean, ang sinasabi ko, in real life, pag nakasama mo kung lumakad, respetado akong tao, dito lang pala social media, which is troll pa, ilang tao na kasi 500 tao lang, wala pang 500 tao. Oo, sa dami ng milyong tao na natulungan mo. Wala pa yan sa kahit man lang 1/4 sa yung mga base mo, wala pa yan kahit hindi man lang yata 1/4 sa mga natulungan mo. Kaya, Well, anyway, parang to make it formal, di naman nagkakahuli yung edad natin. oo nga eh. Mas Rush na lang. matanda pa yata ako sa'yo. 2 taon? 49, magpo-49 ako. O magpo-47 ako. 47. 2 taon. 1970. 77. Diba? Ang tanda ako na. 77, isang taon lang.
1977 nga ako. Sabi lang. Di ba? Oh, pwede. Yuda ka na? Yes. Gawa ka ngayon. Ay, wala na ho. Bawal sa mga anak. Bakit bawal? Siyempre, malalaki na yung mga anak ko. Yun ang mali. Ako, malalaki na rin yung anak ko, pero ano yan eh. Alam mo, what makes you happy today, you have to pursue it. Ano lang yan? Priority kasi yung mga anak. Tapos ang daming umaasa. Alam mo na. Hindi, iba naman yung umaasa, iba naman yung buhay. Magkaiba yan eh. Tirador ng matanda. Hindi ko lang kasi na-imagine sarili ko. Diba? Matanda ko ba na ako? Diyos ko po. Ay, hindi mo. Bata ka pa po yan. Ako po. Bata pa yan. Sa tingin mo si Dalton, 50 plus na yun. oo, nakita ko. Si Alice Dixon, sa tingin mo ilang taon na? 51 nung nanganak siya. Oo, nakita mo? Ilang taon na? Sino? Vicky Bello, Ay, Diyos ko po. Magsi-70 na yata yun. No? 70 na. 50-50. Di ba? Tanda na. Basta mayroong separation of, halimbawa, eto, Pasensya ni ate. eto, parang isa rin. Ganun yung ginawa ko eh. Hindi pa kasi ako handa sa ganyan. Hindi ko naman sinabi maghanda ka na ibig sabihin nagtanong Hindi, ka. siyempre. Hindi naman sa ano. Na-imagine ko lang kasi ganyan. Parang maaga pa. Hindi ko pa ma-imagine sarili ko mag-ano sa ganyan pa muna. Ano muna, ang dami pang problemang naiwan. Minsan sa kumpanya, sa palakad, yung family niya. Alam mo na. Yung ganun. Ano ba yung Yes, tawag this nun? year yan. December naman. 17, 2025. Sino lang din. Puro. Ano siya, nabutas. Negosyo niya nasa Divisoria, may sa Baclaran. Kaya, mahirap. Pabalik-balik. Gusto ko kasi dito sa Bulacan kamera kaysa doon sa ano. Saan? Kung saan yung ano ng pamilya niya. Mas mainam kasi yung may sarili kami lalo. Pag ganun, Hello, shout out sa SSC Law. San Sebastian Recoletos. Kasi sa mga ganyan. Mhm. Kaya ako, I'll just do my best. Yun na lang. Hello, Pwede naman. dun sa nag-questions, paano ko nakuha? Ngayon, Asset ko yan. wala akong pwedeng Tao ko yan. Yung nga eh. Kaya ako pag ano naman, hindi naman kasi kami, yun nga, sabi ko nga. Kasi tumutulong naman talaga kami. Yun. Kaya lang parang nadismaya lang ako sa sabi, just now for friendship. Tulong ang inaalok namin. Just in case na, alam mo na, kailangan na. Kahit pang transport or ano. No, it's not me. It's an asset. Tanga ka ba, AJ Pilapi? Are you stupid? Nga lang ang ano namin. Sa tingin mo makikipag-usap ako ng ganyan dyan? I don't have the time. I have the money, but I don't have the time. Really? Tutulungan ako ngayon ng kalaban. I hate your stupidity. To inform you, ma'am, ang abogado ko kasi sa Mora and Poblado. Yung isang klase kasi parang may side siya na puro ano. Alam mo kung may ano yun, may law firm. Ang sabi kasi ng isa kong katrabaho, ang isa kong kaklase, sabi niya, kung may ano naman siya, mga lawyer, para ano, yun na lang, iba na lang i-offer natin sa kanya kasi siyempre, Wala akong pakialam kung pumasok sa wiretapping yan. Eh di gusto niya, demanda niya ako para mas masaya buhay niya. Poblador is talagang di kampanilya sila. Lahat. Aldo Zamora and Napoleon Poblador.
Hindi ko lang kasi ano kung anong law firm yung meron sila. Kaya sabi niya, kung meron na siya, iba na lang. Siguro naman sabi niya, kaya nila yun kasi kilala naman yata yung nalusutan nga niya dati yung kaso niya na ano. Kaya, Mabigat tong mga abogado ko. Sobrang bigat. Mabigat din ang presyo. No, I will not delete it. I-invite Mabigat kita sa talaga. private ng videos. Pag ano sila eh, per hour, time billing sila. magkano isang ano nila? Ang senior partner nila, 35,000 ang isang oras. Yun yung Ronaldo Zamora and Napoleon Poblador. Siyempre, ako Oo. pa. Ano kung makasampung oras sila sa yung active pa. Actually, ma'am, yung bago ko nakalaya, ang inubos kong pera, kulang-kulang 200. Totoo po yan. Hindi po ako magsisinungaling. Malaki-laki pa yung punch mo nun. Ngayon, Ngayon, syempre, ano yun na, medyo Kumain na? oo. Okay, let's go. Tapos, You I guys, try to sell some of that. how come you guys are so kaya din stingy? naman, kung pumipita, at kung may mga tao naman tumutulong, tanggapin mo na lang para at least, Kaso ma'am, alam niyo yun, parang yung takot sa puso ko, yung kababa. bakit Na- naman? Mamaya, Kung, Ayun. kung willing naman sila malalaman mo naman yan kung willing yung tao talaga tumulong or just, alam mo na, nagpapanggap lang. bagay. Diba? Kaya nga sabi ko, I have to meet you. Kita kami ngayon, ang dami namin inasya. Siguro after ano na lang, after namin matapos yung mga ilang branch kasi yung 4, siyempre tauhan, kanya-kanya Christmas party, hindi pwede isa lang. Sa bagay. Tapos makikipag ano pa ako sa mga pamilya ng asawa ko, kaya mas trabaho, madaming aasikasin pa, kaya hindi talaga namin maisingit ngayon. Tapos yung mga kabat ko, alam mo na may mga ano din, yung kanya-kanyang ano. Basta after na lang, patapos ng masitil namin lahat yung kaano namin. Siguro mga 28, 29, ganyan. Pwede na yun. Tapos na yun. At least yung 29. 29. What about that? 29, 4 o'clock in the afternoon. Ayan na, 29 sila magkakita. Sagot ko na yung cocktail doon. Sige. Send mo na lang sa akin pag ano. Ha? Sabagay, mag-uusap pa naman tayo pag ano. Makausap ko silang lahat kung anong pwede namin i-ano sa'yo. Willing talaga, lalo yung dalawa ko, willing talagang tumulong. Kami nakita natin nga, bakit gusto niyo akong tulungan? Para kasi, lahat, hindi naman lahat. Kumbaga, ngayon kasi parang lahat against sa'yo. Ang dami. Yeah. Yeah. Parang, siguro may nakita lang kami na, siguro, hindi naman siguro lahat totoo. Baka, posible kasi, alam mo na, social media. Ma'am, Yung iba, wala. napuputol. Sabi ko, wala pong totoo doon kahit isa. Kaya nga, yung sabi namin, siguro there's something sa tao na to na kahit pa paano, basta hindi ko ma-explain, hindi namin ma-explain. Tuwang-tuwa nga sila nung i-open ko yun. Sabi nila, talagang nag-gaano ka sa mga ganyan. Sabi ko, oo, hindi ko maintindihan, pero may something talaga, sabi ko. Kailangan lang niya i-prove siguro na Uy, tapos na yung tama 29, siya the other sa'yo. day pa yun. Ano ka ba? Bangag ka? tama. Are you on drugs? Basta hindi ko ma-explain, yun lang. With regards sa mga patitos na sa akin, ma'am, walang tumama sa kanila kahit isa. Yun lang ang sabi ko nga, kahit pa paano, i-prove mo sa amin na worth ka tulungan. Yun lang. Yun. Alam niyo po ba dati na bakit hindi ko kailangan ng tulong?
Oo naman, sa dami na. Siguro naman ngayon, sa dami ng natulungan mo, hindi, kahit pa paano, mayroon pa man siguro, malaki pa, Dami pero, po na natulungan ko, ma'am. Sa dami na natulungan ko, hindi naman ako humingi ng kapalit. oo nga, noon kasi lahat naman nangangailangan, lalo na nung pandemic, di ba? Kaya, siguro, yun ang nakita namin sa'yo na, tapos halos lahat, meron mo, after nung mamigay ka, na-aristo ka, ganun, parang Sige sabi po, ko, Rose, okay? Rose na lang. Okay? sige. Sige, ganito. Sige. Bakit ang hindi? Pero sana, bago ko tanggapin, gusto ko makita kayo personal. Sino na problem? Pag dumating yung araw, pag dumating yung araw, na I'm back on my feet, alam ko yung tao pa sa kalamatan ko. Ayun. At least, mas mapapanatag kasi ako kapag nakita ko siya. Oo, gano'n lang. Kahit naman talaga sino, kung through text or lang, nandiyan talaga yung pagdududa, hindi talaga mawawala. Yes, ma'am. Pero, ma'am, sabi ko nga, ngayon, wala akong mag-offer sa inyo. Kahit kumbaga, I have enough. And sabi ko nga, medyo mahaba-habang laban to, but I still have property na pwede ko i-dispose to sustain my battle. Pero sabi ko, kung maubos at matapos, siguro kaya ko ulit simula. Kasi sanay naman ako sa lahat ng bagay. But, of course, I pray to God with divine providence and infinite wisdom to always grant me guidance. At least makakatulog na ako. Sige. At least. Pero sana, uulitin ko, bago ko tanggapin yung tulong niyo, gusto ko sana, makita ko kayo, para at least alam ko yung pasasalamatan ko. Okay. Sabi, basta malapit tayo ng titingnan natin kung pre ako dun sa sinasabi ng 29. 28 or 29. Sige. It's up to you. Para medyo mas private lang doon sa 9th floor ng Heritage kasi yung 9th floor walang ganon takbo yun. It's for the club member only. Okay. Walang photo, walang Basta kami, kung hindi 2 o 3 yung kasama namin. Hindi po papareserve ako ng top 10 para sa inyong tatlo. Sige. Papakonfirm niya ko naman sa'yo kung tuloy. I created the script. Yes, Ako ang gumawa ng play. Nga pala. Halimbawa, tinulungan niyo ako. Kung meron kayong gustong tulungan, marami ho akong stock na wheelchair. Yan ay binili ko nung paglaya ko. Yung natitira ko, dapat mag-humanitarian ako buong Pilipinas. Hindi naman natuloy-tuloy. So, naka-stock lang sa bodega yung mga salamin. Sayang naman. Sayang sana. Dapat na ipamigay. Actually, ma'am, ang ginastos ko ron, nasa 127 million po. Lahat-lahat. At kung meron pang alternatibo ko ngayon. Sige, basta na lang. Pag kung pwede sa email na lang, isisend ko sa'yo. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Para maiano ko din sa mayor namin. Tapos makikipag-coordinate. Kaklase ko kasi yung Dexter Oy na yun. Ay, kaklase ba o kabatmate ko? Yung mayor na yun, doon. Sige, ma'am. Magpo-provide tayo ng libreng check-up sa lahat ng tao. Lahat ng constituent niya. Tapos mag-provide tayo ng libreng salamin sa lahat ng malabo ang mata. Mag-provide tayo sa lahat ng pwede natin kahit hindi na po sa akin. Sige. Alright, ma'am. Sige po. Sige po, paalis na rin kasi kami. Sige. Bye-bye. God bless. God bless you too, ma'am. Okay, so that was the I think the third recording, no? Sandali, I will try to find kung nasa, wait lang ha. Kaya nga di ba nasa Heritage siya nung
Basically, alam mo, hindi pa rin niya tinatapos yung Okay. I'll open my camera or I will send this in Facebook so you guys can see it because there's no way I can send this in in YouTube. Okay, so isi-send ko to sa Facebook. Sa live natin sa Facebook para makita ninyo. Na ilagay yung pangalan namin sa tarpaulin na kami ay nagkakawang gawa, nag-humanitarian. Oh gosh. Ano ko ito ilalagay? Walang... I think ipopost ko na lang to, no? Ipopost ko ito para makita ninyo. Madami pa to. Madami pa to. Si Ian is doing good. Kakapadala ko lang ng money sa kanya para meron silang pambili ng food ngayong medianoche. Meron pang isa pang recording eh. Kaya lang hindi ko ma-download for some reason. I'm trying to find it on my files. Good evening. Ginawa nila makagago, itinago. Sandali lang audio files. Okay. Hello. Wala kasi nga, wala pala kasing physical bank yan. Ito. Time. Wala nga. Walang Parang physical. ano din yan, Gcash eh. Wala siyang physical bank. Pero Robinson, ang bank niya, nakakahiya naman. Pwede naman siguro sa 29, kahit cheque na lang, at least pwede ko namang i-encash yun. Naririnig nyo? Sa 29, kahit cheque na lang, pwede i-encash. LBC namin, di kaya or kung saan mo gustong pick upin, yun na lang. Pwede naman, oo. Sa bahay na lang. Sa bahay niyo na lang? Pwede naman. Oo, sa bahay na lang. Ano mo na lang sa akin yung address para may maipaano ako doon sa kanila. Okay. Sige, maraming salamat, Ms. Rosa. Sige. Tapos, I'll see you at 29 and Okay. I hope good happen. Maraming salamat ulit. Okay, sige. Narinig nyo? So, yun. Ano yun? We started. Ang plano talaga namin parang 500,000. Well, sabi ni FG, 500,000 lang kasi makakatunog yan. Tapos, nung nag-quote na siya ng magkano yun? 200 million or something? 15 million or something. Doon ko na sinabi na, sige, bigyan natin ng 1.5. Ganyan. Ganun yung naging usapan. Okay? Kaya siya nasa heritage. Kasi he was expecting it na makukuha niya yung 1.5 million. Alright? Ganito kasi yan, guys. Lagi ninyo sinasabi, ipapahama ko si MG kasi si Ian, pain si Ian, hindi pwedeng pagkatiwalaan. Bago ninyo naisip yon, pinapainan ko na yung idol nyo. I'm already doing it. Sabi ko sa inyo, if I wanted to kill that person, I could have done it a long time ago. November pa lang. Lagi akong pinipigilan ng mga kasama ko. Lagi.
Lagi ang sinasabihan, Attorney Savvy, don't do that. Don't do that. Hindi worth it. Okay? I am always at least a step away from him. A step. Always a step. Di na nga 3 steps eh. Always a step ahead. Huwag ninyong i-judge yung judgment ko. Huwag ninyo siyang questionin na tangina ka, tatanga-tanga ka. Papahamak mo si MG, papahamak mo si FG. Nakikipag-meet ka dyan. Boba ka ba? Abogado ka ba talaga? Tangina mo, baboy ka lang, hindi ka naman abogado eh. Bago nyo pa naisip yung ginagawa ko na yan, I'm already doing it. I am. So do not question me. Do not question my ability. And do not ask me to kalma. We're not friends for you to tell me to kalma. All my followers knows that. All my followers knows that. Those are my trigger words. Do not tell me to kalma. Okay? So I'm always on top of my game. Wag ninyo akong parang ina-underestimate niyo ako. Kasi boses bata ako. O so, Mondre, may problema ka kung galit ako, di tangina mo. O, ako diretso ako. Diretso talaga ako, mumurahin kita kapag inipal-ipalan mo ako. No, nobody said you watch me. Nobody invited you here. Hindi ko cute-cute yung boses ko. Pakit-cute ako. Tangina. I-gauge ninyo yung kaya kong gawin sa ganun. Come on. Come on. Hindi ako galing. Hindi ako magaling. Ginagamit ko lang yung utak ko. Kailangan kasi ginagamit mo yung utak mo eh. Wala akong pakialam kung ma-disbar ako. Eh di i-disbar mo. Ikaw mag-file ng disbarment ko. Now na. January 5, bukas na ang IBP. File it. Judicial Bar Council. Go, go, go. Hindi ako takot sa ganyan. Diyos ko. I don't care. Huwag ninyo ako tatakutin yung mga disbarment. Hindi ako natatakot sa ganyan. Yung mga lagi ko to sinasabi, yung 1,054 tayo, 10 lang ang kakampi ko dito. 10 lang. And I know that. And I don't care. Oo. Kaya ko lang to ni-live, guys. Kasi gusto kong makita ninyo yung difference ng paggawa ng intel work
pagsunog ng intel, pagsunog ng sitwasyon, pagkuha ng impormasyon, pagpasok ng pain. Oo, alam ko yan. Sa 1012, 10 lang ang kakampi ko dyan. Lahat yan, fans ni Mangusin. Kanina 9 na lang yun eh, ngayon 10 na siya ulit. Umuwi talaga ako, nasa Hong Kong ako eh. Nagpapakasaya sana ako rin, naubusan na ako ng pera sa kaka-shopping. Kaya umuwi na ako eh. Tsaka tangina, binabanat-banatan niya ako araw-araw since the 28th, binabanat-banatan niya ako, hindi ako makasagot. Flex mo yung badge mo ha. O kung sino nakakita ng passport ko nung umalis ako, o bakit kaya ako naka-red passport? Sige, determinin nyo kung bakit ganito ko kayabang at ganito ko kapribado, hindi nyo ako nakikita. Isipin ninyo. Oh. Hindi ko na nga, ano yun eh. Hindi ko na nga yan pineflex masyado. Tsaka ano ako guys, hindi ako monetized sa YouTube. Kaya wala akong pakialam. Tsaka dun sa mga nananakot na iaano ako, ano gagawin sa akin? Ididisbar ako? File nyo! January 5 bukas na. Pwede na kayong mag-file. File kayo, padisbar nyo ako para masaya. Diyos ko talaga. Okay? So yan, alam nyo na. Kaya siya nagpupunta siya ng Heritage because he was supposed to meet with an asset. Dapat makakatanggap siya ng 1.5 million. Namuti ang mata niya. Kita mo, namigay siya ng namigay ng ano? Namigay siya ng namigay ng pera, right? Inubos niya yung nalalabi niyang pera para makapagyabang. There. Okay? I hope I made your December 31 happy. Ako, ano ako? Hindi ako magsasalita ng walang backup. Okay? Hindi ako maglalabas ng ganito kung duwag ako at
yan, yung mga tao niya ay nanonood sila ngayon. Hindi, wala naman kaming pakialam kung masunog yun o hindi. Tsaka mas magandang laban sa mga susunod na araw. Hintayin niya kasi may kaso na naman siya sa January 8. Ipa-file yung kaso na naman sa kanya. Tsaka wala siyang abogado. Hindi ko lang masabi kung sino yung abogado niya. Pero alam na namin kung sino abogado niya. Diyos ko. Nakakadiri. Nakakadiri talaga. Ano bang Hannah Lorraine Genesis? Hindi ko nakikita yan. Sino bang hayop yan? Ano ba yan? Anong sinasabi niyan? Blinak niya siguro ako kasi hindi ko siya makita eh. Can you post? Anong sinasabi niyan? Saan nagko-comment yan? Is it on my Facebook or is it in YouTube? Can you tell me? Paano ko nag-clout chase? Alam niyo ba yung personal account ko, 12,000 followers yon. Na hindi ako nagpo-post. Na kapag nag-post ako parang parang Pasko. Kasi nagre-react lahat ng followers. 12,000. Diyos ko. Hindi ko nga ginagamit. Dun sa mga hindi daw ako ma-message, I will send you a message. Just message me lang. Just say hello, Attorney Savi, please. Okay? Yeah, Johnny is from Ateneo. ADMU yun. Okay? So there you go. Now you know what happened. You now know that I am always at least a step ahead from him. Okay? So, do not underestimate me because I know what I'm doing. Alam ko yon. Rocky, I'll send you a message ha. Okay, guys, magluluto pa ako. Nagbe-bake ako ng cake. Mamaya tayo mag-usap pa kasi talaga ako, ngarag-ngarag ako, ha? Just message me in Facebook if you need anything from me. Mag-message back ako, okay? But for now, I have to go. You guys take care, all right? Take care. And Happy New Year, guys!